TNC, pati yung early to mid nila. And medyo deceptive yung late game aspect ni Claude. Kasi again, binaba yung damage output. It is a late game hero, Yeah. pero sobrang binaba kasi yung damage output. If you look at the composition of Blacklist here, majority of the damage will be coming out from the Claude. So, knowing that, tapos na-nerf pa si Claude, alam mo yung comp ng Blacklist ngayon, medyo kulang ka sa damage. Yung nakita ko dito, parang pabilisan ng ikot na magfo-force na lang sila ng isa't isa ng reaction eh. Reactan na lang yung makita natin dito eh. Yeah, excited ako makita. Actually, pati yung mga audience natin, hihirapan din bumoto. 70% para sa Blacklist International, habang 30 naman para Grabe. sa TNC. Tama ba to? Apat ako Wilderness Blessing? Oh, talagang priority ang ikot dito, ah. Oo, pabilisan. Nako, aabangan natin yan sa pagsisimula ng game number 1 para sa ating match 3, Blacklist International versus TNC. Pero ano nga bang aasahan natin para sa early game? Again, yung jungle invades. Aray ko! Sakit. Grabe naman yung boss. Masyakit. Iba yung Minotaur tsaka Valentina. Pero important dito yung pag-contest ng jungle, yung mga nag-force ng retribution, and yung labanan sa may mid lane. I like this movement from TNC na habol nila. Pinapunish nila yung mga nag-i-invade para ma-poke down, bumaba HP, and mag-recall. And that just means na si King Kong ay makakapag-farm ng payapa. Dalawang battle spell kagad ang na-burn para sa upunan ng Blacklist, yung was Flicker and yung Flicker din ni Haji at saka ni Rene J. Ngayon, tino mo si Sensui, ginugulo nila ng bahagya. Pero ano bang meron sa mga emblems natin? Okay, hindi apat yung Wilderness Blessing. Dalawa. Dalawa. Mid at roam lang. At first, Usually- nagulat talaga ako kanina eh. Usually, tank supports lang talaga yung kumukuha niyan. Yeah. Si Haji actually, naka-weapon master, being a Gord, medyo mataas din kasi kanyang DPS talaga. So it's understandable na kukunin niya rito yung weapon master. Lalo kapag naglabag siya ng ultimate, di naman siya naglalakad. Nakatayo lang siya. Diretso lang. And ang nakakatakot dun, mamaya makakita tayo ng guiding wind eh. Tapos ulti, Ay! yung Mystic Gush. Oo. So kung saan man niya itutok, Grabe. Pwede Dito, lumiko kita pa mo. ngayon. Baka mahuli dito si Rene J. At nahuli na nga dito King Kong with a Decimate. First blood para sa TNC. grabe, gigil na gigil kagad si King Kong dito. Magandang simula para sa TNC, 500 gold lead at ilang segundo na lang naman magsisimula na yung mabubuhay na yung unang turtle na ating game. Pero ngayon ang Blacklist, hinahanap pa rin nila kung paano sila pipwesto. Level 3 pa lang si Haji dito. Pero meron grabe! na gagawin, ha? Grabe, binato lahat talaga para lang mababa dito si Haji. Pero si Sensui, hinahanap din si Ben Things. Hindi magkocommit dito ng heavy spin. Already, first settle is gonna be up. No flicker here for Ben Things. Gonna be surprising. Or lack of surprise. Pero si Edward dito sa top lane mukhang mahuli. Pero hindi, final slash. Buhay pa dito, pero hindi na. Nahuli dito ni King Kong. Another kill for TNC. Na final slash din siya ni Goyo doon eh. Pero nagtaka ako kanina, gumamit ng flicker actually si Bentix para ma-stomp itong si Haji. At ngayon, unang turtle ng ating game Grabe ay pressure. pipitasin na dito ni King Kong at si Heson Bentix. Andito kagad sa purple buff, ha? Yeah, again, maganda yung idea ng TNC. They're doing this para ma-force out yung mga skills and battle spells on the side of Blacklist. Kaya nag-flicker kanina sa Bentings kasi alam nila walang flicker si Gord at that moment. Unfortunately, di nag-connect yung mga spells. Hindi rin umabot yung Therese at that point. Pero gets mo yung idea eh. Nandun yung aggression ng TNC. And the way they're doing that is just forcing things. Hindi sila nag-fully commit. Ang ginagawa nila is hinahayaan lang nila yung Blacklist mag-react. Grabe manggulo dito, ha? Si Goyo actually, hawak niya yung heavy spin na meron itong si Sensui. So, kung titingnan mo pala, pagdating sa lockdown and AOP, sakit ng damage. Grabe naman yun. Pero itong mga tulong dito si Healman, makakatakas dito si Oheb. And yeah, TNC ginagawa nila yung pinag-usapan natin kanina na kailangan lang talaga nila bilisan. Parang pinanood talaga nila dito yung laro ng Onyx PH versus Blacklist. Ang dami natutunan doon ng TNC. Oo, ano yan eh. Kailangan mo talaga ng maraming lockdown, Ayun na. if ever. Grabe. At nagsisimula na rin yung Mga mga guiding lipat-lipat. wind. Oo, mga liparan. Pero nakita niyo yung damage ng Claude kanina, yung Blazing Duet. Oo. Full duration bago ma-clear. Ay, hindi man knock-up dito si Goyo. Nasa dulong-dulo ng knock-up ni Sensui. Pero apat ng miyembro ng TNC dito pupunta sa bottom lane. Si Sensui makikita nila. Sino mapipitas dito sa side of Blacklist International. Makakatakas pa sila. Sensui will be able to get away. Unless King Kong gusto pa niya. Ayaw na daw back off ang TNC. Bitin pa yung damage nung sa threshold ng decimation eh. Oo. But makikita natin yung attempt ng TNC. Talagang yung pressure ay pinaparamdam nila. Kasi alam nila na early game, lamang sila pagdating sa ampasan. Tingnan mo naman. Walang damage yung Claude. Di ba? Oo, hirap na buhay dito ng isang Claude at TNC. Grabe, tinutuloy lang talaga nila ang kailangan nila mga gawin. 4-man rotation to the bottom lane. Goyo, ginamit na dito ang Grabe! heavy spin just to knock back. Pang knockback lang
ni Goyo yung heavy spin na yon at para makatakas na kagad sa lane si Innocent. Ginoyo ni Goyo yung Blacklist. Sabi niya, pupush lang kami. Lumayo kayo dito. Na 360 kaldag eh. Oh, ang ganda ng ginawa niya doon, inikutan niya talaga para mapalayo at mapigilan yung sabihin natin na pagpigil doon sa pagbasag. At mahirap ito kasi masyadong malalim ang tatawirin ni Oheb mamaya. Parang medyo kailangan na ata makipagpalitan dito ng linya. Actually, yun yung medyo mahirap eh. Even if you think about mid-game, no, yung teamfight aspect ng TNC, even the Valentina can shut down the Cloud. Kasi pag nag-blazing duet, pwede mong itabayan eh. Parang nga namin sabihin mo, wag ka dito bata, doon ka sa gilid. Parang yung nangyari dito, mas madali i-pull off yung draft ng TNC. Parang ang hirap i-pull off yung draft ng Blacklist International. Kumbaga parang plug and play lang, no? Oo. Sa Blacklist kasi marami ka pang kailangan i-consider eh. Yes. Dapat sakto yung heavy spin, dapat maganda yung timing ni Rene J para sa circling eagle niya. O tama rin yung maisasama niyang tao pagpunta doon sa mismong team fight. At ngayon, tingnan mo naman ang ginagawa ng TNC, ng gugulo na lamang talaga at si Sensui yata magiging target nila, oh. Habol yung madala dito. Back off. And lagi na lang yung heavy spin kinuha dito. At King Kong pa nga makakuha ng little water. Oy! Pero dalawa mga huli doon ni King Kong. Walang damage talaga, Wala boss. eh. Top lane. Top Ang lane ang hirap. babasagin. Top lane ang magiging pundira dito ng TNC. Edward Meron dito si pumasok. Betix. Betix trying to get away. Ginawa pero yung final slash! Flicker, final slash, galing kay Edward to pull Benthings back and nakabawi na ang Blacklist International. Grabe. Super interesting na hindi ginamit ni Goyo yung heavy spin to repel Blacklist away from that area. Pero round 2 sila doon sa may top lane. Again, may hawak pang heavy spin si Goyo. Well, in fairness, parang surprising move din yung nag-flicker si Edward eh. Yeah, flicker final slash from out of nowhere. Yup, pero sa ngayon, dalawang Tori na kagad ang napabagsakan yung si Kiko ay papasok. Niya tumakas dito pero pumasok dito na si Rene J and the rest of Blacklist International. Goyo, the heavy spin para ma-knockback ang mga miyembro ng Blacklist International and the repellent works para sa TNC Pro Team. Nakuha na nila yung tower, yung objective na gusto ng TNC. By the way, gusto ko i-comment dito si Edward. Hawak niya na yung Blade Armor. So, medyo kaya niyang harapan si Innocent kahit pa umabot sa mid-game na kung saan napakataas ang damage output ni Irithel. But then again, you have to also consider hindi enough yung sustain lang na ginagawa ng Blacklist International. They have to deliver the damage towards TNC. Benthings. Pero si Rene J, lalayo na rin muna rito. Alam niya kung hanggang saan lang siya pwedeng tumawid na linya. Bentings rito, hinahanap si Sensui. King Kong, binibilisan lang yung pagkuha ng third. Ngayon, Hesu dito, napa-ultimate na. Hesu going in. Sensui brought down to 60%. Benthings kumaltag pero makakatakas ang mga miyembro ng Blacklist pero final slash! At si TNC ang makakuha ng turtle pero lumalaban pa rin dito ang Blacklist International with a Mystic Gush. But kulang pa rin ang damage nila. Pero ito yung turnaround. Habulin na nila mga miyembro dito ng TNC. Makakatakas pa dito si Hesu. Hindi na. At no, ikutan na ng dalawang banda. Pero Blacklist International makakakuha ng isang kill while TNC gets the turtle. Wow, grabe yung pagbawi dito ng Blacklist International. At least nakita na natin na kapag sakto lahat ng atake nila, dahil napag-uusapan nga natin kanina na sobrang komplikado ng pag-ayos. Unlike sa TNC na plug and play lang, kapag nasakto nila, yun pala yung magiging resulta nun. At si King Kong dito, kailangan lumayo. Okay, so... Grabe yung ginawa nila sa mid lane kanina. Alam mo yung classmate mong bully, yung kukunin yung notebook mo sabay takbo. Na-hit and run. Nahitin na ng si Hesu eh. Kahit hindi nga ba kahit di notebook, kahit bahon niya eh. Dumating yung teacher, sabi ng TNC, Hesu, turo mo. Sino Kasi dyan? nandun sa kabilang classroom eh. Hindi mo pala classmate, no? Kaano mo lang pala, ka-block mo lang pala. Pero ito na naman, ang aggressiveness na pinaparamdam ng TNC. Hindi nila binibigyan ng magandang buhay si Sensui rito. Ay, na ito talaga yung i-expect natin na having this kind of composition na meron ng TNC. Yeah. At this moment, at best, ang nagagawa lang ng Blacklist International is nahaharangan nila kung ano man yung moves ng TNC. Pero again, ang nakukuha pa rin dito ng TNC is yung farm kay Innocent, map control, and yung pressure sa mga towers. Kasi kapag ikaw ay napapressure sa tower, nagre-react ka eh. Meaning, may mga heroes na nagko-collapse sa certain area na yun. And looking at the minimap, nakikita natin na yung TNC ay unti-unting kinukuha yung mga farms sa magkakabilang side lanes. Inuubusan talaga nila ng resources dito. And by the way, tatlong turtle ang nakuha dito ng TNC. Pero okay pa naman 2K gold din lang naman para sa side ng TNC and Blacklist International. Nakikita na rin na kaya nila makipagsabayan dito. Pero kailangan mag-ingat ni Haji sa mga pwesto niya. Flask of the Oasis, meron na dito si Rene J. Naghahanap lang ng
one overstep ang TNC Pro Team. Tinignan dito si Sensui at saka si Rene J. Hesu with the front line here para sa TNC. Dito Innocent. naman sa gitna, Innocent. Surprising, Haji brought back down to 50%. Hesu naman, nag-hammer lang. Easy-easy lang muna para sa dalawang koponan. Walang ulti si Innocent, ha? Wala. Nagamit niya yung heavy crossbow niya dun sa may bandang gitna. And go signal to actually para sa Blacklist International. Pero ayaw nila isugal eh. Alam nila marami pa rin pang hold and bentings. Alam natin na kapag nakami No One's Fury to, hindi invulnerable sa mga knock-ups. Sobrang hirap. At saka naisip din nila yung heavy spin dito ni Goyo eh. Oo nga eh. Malilito yung Blacklist International sa pag-engage doon. Sobrang team fight breaking yung ability na yun. Grabe, sinusunog lang ng mga Molten Essence nila yung Lord eh. Walang gustong humampas Oo. para sa Blacklist and TNC. At ang bahan lang talaga. Kung sino yung may mas magandang poke, siya ang lalamang dito eh. Oh, this is gonna be a massive turnaround kung sino man makakuha nito. Hesu go nagbigay. Ito na yung Ayun! Nice! Na nakakapatos ng Sui. Ifo-focus na dito ng mga membro ng TNC at mawawala na ang juggler ng Blacklist International. Pero the final slash and here comes the circling eagle. Renegade needs to back off and just like that, TNC Pro Team, nung nahuli nila si Sensui, sabi nila sa amin na yung Lord. Wow, binate lang talaga yung Circling Eagle eh. Nung Oo. alam na kumapit na, nag-flicker palayo and alam niya na aatras din. Itong si Rene J sa pagkakataon na yun, napakagandang performance para sa TNC. Yeah, again, yung front line ng Blacklist International ang sinasalo is yung damage output ng maraming heroes actually. Yung Yes. Terizla, yung Valentina, even the Martis, pati na rin yung Iritel. Almost 2K, actually 1.4 yung lamang ni Innocent dito kay Claude. Kakatapos lang nung Golden Staff kanina nung 9 minutes. Yeah. Pero hindi natin maramdaman pa yung damage output ni Ohib dito. And wala ring split na nangyari, kaya lamang na lamang yung TNC sa team fight na yun kasi binate lang talaga nila si Sensui. And may pang force out kasi sila nung ano eh. Wait ah. Tumitipi. Tumitipi-tipi na dito si King Kong eh. Tandaan natin eh, kapag yung mga tipi-tipi na ganyan, may masamang pangitain yan, di ba? Ilang beses na yun Ilang nangyari beses this na. season eh. Pero minsan, kung TNC ka, nahirapan sila so far this season, parang pang-confidence boost. Ay, sabagay. Panghinga lang, no? Panghinga lang. Kumbaga, kaya ko pa palang pindutin yung tipi ko, yung recall ko, di ba? Oo. Tsaka yung Torres sa gitna, hindi mahuhuli ng TNC. Madedepensa pa ng Blacklist International. So, ito na yung isang mga condition na sinabi mo midnight para sa TNC. Paano nila matatranslate to into the end game and into the victory? Kasi lumamang na sila dito sa early to mid. Dapat ituloy lang nila yung ginagawa nila dito. Yung fina-force nila yung heavy spin Oo. mula kay Akai, especially on Bentings and Hesu with the penalty zone, pati yung initial jump ni Bentings. Kasi pwede ka pa mag-follow through eh. Meron pang Minoan Fury with a flicker na pwede manggaling kay Bentings. So, tapang lang talaga. Kaya ang kailangan ni TNC. Pusuan lang, no? And nakikita naman natin na ang Phoenix Army rito, pinapamalas talaga nila yung kanilang puso eh. Alam nila na nung mga past weeks, hindi pumabor talaga sa kanila itong yung mga laban na kanilang nilabanan. Pero ngayon, nag-reset sila, bumalik sila sa drawing board, inalam nila kung ano ba yung mga maling nagawa nila. At ito na yung pagbawi ng meron. Rise from the dead nga daw, di ba? By the way, first Dominance Ice build-up dito kay Blacklist International yung nakuha ni Renegade. 12:34, lumabas bago nagkaroon ng Dominance Ice. So 12 minutes, walang anti-reach-in yung Blacklist International. Kaya lumang na lamang talaga din yung TNC kasi kahit si Valentina may heal eh. Si Minotaur mayroong heal and of course yung Hasklo na hawak ni Innocent, yun yung nagpapalakas sa kanila sa team fight. Pero this time around, meron ng Dominance Ice that will cut down on the region, pati na rin yung mga attack speed sa heroes ng TNC. Dapat i-consider yun ng TNC kasi kung baka biglang magulat sila, ba't parang kulang yung heal natin? Oo, may false sense of security sa Oo, kanila. tama. Oo. Parang, Pero, uy, ang sakit natin. Ba't ba't yun? ganun? Ba't nangyari? Oo nga eh. Ang unat natin kanina eh. Pero at least kahit papano, hindi na rin naman super nakuhuli si Oheb dito. Makikita natin siya yung second sa pinakamayaman dito sa Rene laban J? ng Rene J, si Circling Eagle. Circling Eagle, makatakas pa siya. At yun na nga, Layo. ang lakas ng bagong Circling Eagle. Kung Layo. akala mo, fast ka na, biglang makakatakas na yung Matilda. Oh, yan yung medyo maduka eh. Isang cellphone yung yung range. Yung ulti niya. Grabe yung si Elbaka dito. Sabi ni Si Midnight. Elbaka. Bentings at ang buong kupunan ng TNC. Nagsiset up na sila. Tamang focus lamang dito si Haji. Ang ganda ng ginagawa nila. Pinoflow nila yung minions sa gitna para mag-react ang Blacklist. Yan, at the same time, ang ganda ng pwesto ng TNC, Bentings. Nakita Ayan na dito sa Sensui, lalapag na ba dito yung ultimate Oh, ng ulti? Minotaur? Hindi pa. Ultimate ng Oh! Minotaur ginamit Oy! na. Oh, the heal, grabe, ang taas naman. Nag-miss out ng final slash Edward. Yeah, that's a Nako. big one. No final slasher for Edward. TNC Pro Team. Makuha na ba nila to? Or will Blacklist Ay! International be able to contest? Wala. Hesu, wala nahuli to sa penalty zone. At ito na ang ikot ni
Renegade. Nahanap dun si Innocent. Sumabay pa si Sensui! And Sensui forced to use the flicker away. Bentings with the interrupt. At ito na yung turnaround na Blacklist International ata. Pero yung damage, hindi po masyadong sapat. Pero Okay, King Kong, Oy! lumalaban. Bentings, Innocent, Goyu, and Hesu. Still 5v5. Wala pang nahuli dito. It's still a full 5-man team fight. Grabe yung microhan ng dalawang teams. Walang namamatay. Bentings? Sabi ng TNCL Blacklist, walang mamamatay sa pamilya na to ngayon. Humahabol si Oheb at si Rene J. Tinititigan lang ni Sensui at ni King Kong itong Lord. Nahabol nga ba ang TNC? Nag-flow lamang ang kanilang kupunan sa may bottom lane. Pero ano ang magiging plano dito na magkabilang kupunan? Okay, dahan-dahan lang muna ang dalawa. Hinga. Hinga muna. Oheb, free hits there onto Hesu. Aray, Oheb, mahuli aray. po. But he's gonna be going back. The Lord down to almost 50%. Sobrang ganda ng Lord na sa ginagawa ng dalawang teams ito. Grabe, no? Kung sino yung mangawit pumindot siya ang matatalo dito ngayon si Edward. Medyo lumalim, ha? Oh, Dahil final nagamit slash. yung final slash! Nandodge na naman, Ben Things. Is he gonna use it? Ito na, ang kaldag na DNC pero wala pa. Hindi pa masyado kinumit. And si Heavy spin! Knockout by the Zen Master! Wow! Ibang klase yun! Nilalabas pa niya yung logo ng Onyx PH. Sensui Instincts. Ibang klase! Grabe, parang sinabi ni Sensui, anong saan yung retry? Ito yung retry, oh. Ito rin yung Lords. Sakto yung, yung tulak mula doon sa heavy spin. And at the same time, nabaliktad. Nakikita natin, 4 na members sa TNC ang nakapwesto doon sa Lord. Pero si Sensui, siga eh. Tumabi kayo dyan. Ako magre-retin yan. At this point, parang signature na yun ni Sensui. Ginawa din niya to nung MPLS 11 kontra sa RSGPH nung regular season. Ginawa niya na naman at kinuha pa Grabe. yung purple buff ng TNC. Ginawa niya rin to, naalala ko nung S10 Karina. Ay, oo, Shadow Retry. Yung bumalik. Oh my God, no. Sensui. I-clip nyo na yun. I-highlight nyo yun sa top place of the week. From Grabe. 6K to Oheb, 3K. Pero masakit pa rin dito yung damage ng TNC. Kailangan pa rin respetuhin ng mga miyembro ng Blacklist International. Glaive onto Haji. Another dominant size para kay Edward. Ben Things gumamit na din ng photo. Pumasok siya dito with a knockup. Pero yung follow-up pa siya. Oh! Hesu with the penalty zone. Sensui! Pero Sensui! The pin down onto Innocent. Hindi ba ka-responde dito ang mga miyembro ng TNC as Blacklist. Nakahanap ng dalawa. At saka yung Lord. Pinupos na yung base. Matatapos na ba dito ni Lord at ng Blacklist International? Nako, itutuloy nga ba nila King Kong at ang buong kupunan ng TNC ay kumakapit lamang Phoenix Army. Magiging matagumpay sa kanilang pagdepensa rito. Kakaiba yung pinapakitang playstyle dito ng Blacklist International. Covering each other. Ito ang totoong meaning ng peel. Yung TNC nag-engage dito kay Claude, and the way that you protect the Claude is remove the damage dealer on the side of TNC. Grabe. With a snap, agents na nakakalamang. Grabe, parang nakita natin ngayon pa lang nakakuha ng gold lead ang Blacklist International. 7 minutes and 30 seconds ang ating game. At halos full item na dito ang magkabilang kupunan. Tsaka parang 2 or 3 sequences lagi natin nakikita. Simple lang yung ginagawa ng Blacklist International in terms of targeting. Hinahanap lang lagi nila si Innocent. Kung si Rene J nahanap si Innocent, guiding wind, sasabay si Sensui, lumilipad yung panda, tas mag-heavy spin, or kung walang lipad man, i-heavy spin lang, balikan natin yung moment of Blacklist International. Sobrang ganda ng pasok ni Sensui dito. Ulti dash in. Alis ka dyan, umalik Ginamit kayo. yung Cyclone? Hindi siya nag-dash in muna. Nag-ulti siya muna para masigurado na hindi siya mananakap or anything. Pero ito yung pinakamalupit. Yung Ganda. pinalikan niya yung Irritel. Sabi niya, wala namang papalay sa kulog kung wala Irritel. Oo. Grabe yung ginawa dito. At saka hindi nila maabot si Haji. Kaya nakalibreng Mystic Gush siya. I think ito talaga yung pinaplano ng Blacklist International. Yeah, napag-uusapan natin, mahirap i-pull off. Pero kapag sumakto dun sa rightest moment, ang laki ng ikakalamang nila. Oh, nakita ko na to Ganito yung senaryo kanina. Ayun na. Nakaganyan si King Kong, sisilip. Ganyan yung move niya kanina. Di, pero ngayon ang may hawak ng mapa ngayon doon sa may Lord, ang Blacklist International. Hesu, Bentings. Pressuring. Oh, yan Ito, na. guiding win na, lumipad na. At saka papasok na si Bentings pero mahuli siya. At kailangan na tumakbo dito ng TNC na tunaw ang baka.
There goes the Minotaur. King Kong, Jesus trying to hold on. Ang sakit na din ng damage ni Oheb. Ito na yung timers ng Claude. Pero TNC Pro Team, ayaw pa nila bumitaw. Jesus pumasok dito with the penalty zone pero hindi sila makalapit. Nag-flicker out. Oheb with a blazing duet for the one and only Filipino sniper. And there goes the Terizla. King Kong na lang. Kaya ba niya? He goes down. Mahanap pa nila dito si Innocent. Innocent over there. Nahanap si Haji. Haji with a flicker. Innocent with a flicker. Will he be able to take down Haji? Pero mas dito si Edward and Innocent. Final slash! Ooh, wipe out! Wow! Blacklist International! Nagpainit lang pala kahit malamig ang panahon. At sila makakuha ng Game 1. Wow. And that winning moment is brought to you by our first sponsor.